Sana naman kaya nagsuot itong si paring Zen. Ang bilis-bilis gumalaw. Parang akala mo mauubusan ng kalaban eh. Alam mo ang tao-tao ng paring Zen version 2 ngayon, parang kakaiba siya eh. Takaw gulo. Akala mo naman kung sino. Tsaka, hindi ba yung kasama nating Zen doon sa kabilang mundo, napakakalmado. At tsaka, hanggat maaari gustong iwasan ng laban. Etong version 2 naman na Zen eh, ibang trip. Parang gusto eh, lumundag, tumalon at magtungo sa mga labanan kahit saan naroroon. Oo nga masyado siyang impressive. Masyado siyang nagmamadali. Oo nga, masyado siyang impressive. Ay nako, alam mo mapapahamak tayo kapag sumunod tayo ng sumunod sa kanya. Hindi naman natin kayang sabayan yung pagkilos niya. Teka lang, ibig niyong sabihin aggressive yata, hindi impressive. Magkaibang bagay yun. Ay nako Niltaba, wag mo na kaming iko-correct pa sa mga pag-i-English namin at alam namin yun. Magkapareho the same lang yun no. Tsaka, bilisan mong pagtakbo mo dyan. Ubusin mo na yung mga mantika mo sa katawan mo para naman bumilis-bilis ka. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kita niyong dala-dala ko yung mga camera ko. Kung magmamadali ako, baka magad na basag-basag pa mga lenses nito. Abay, ang mahal-mahal kaya nang bili ko dito at pinag-ipunan ko pa. Bilisan niyo na. Di bali nang mayroon ako dito, wag lang masiro gamit ko. Sabi ko sa'yo paring Kulas yan pa rin yung Niltaba. Hindi ba ganyan din yung ginagawa niya dati? Palaging pinuprotektahan niya yung mga picture-picture niya, yung mga kameras. Parang mas mahalaga pa nga yan kaysa sa buhay niya O, tingnan mo ngayon, ayaw niyang magmadali kasi baka daw mabasag at magasgisan pa. Pur, ganyan talaga yan. Hayaan mo. Mabasag man yan, marami kaming gold. Bibigyan ka namin at bumili ka na ng pinakamagaling. Yung kahit hindi ka nang kailangan pa, kumukuha siya ng video at picture kahit hindi mong hawakan. Paring Kulas, wala tayong gold dito. Remember, nung paglipat natin dito galing doon sa mundo ni Haring Zed, naewan lahat doon. Wala naman tayo dito kasi, you forget, ibang panahon tayong napunta. Wala naman yung tinago-tago natin, binaon-baon mo pang mga golds at mga bato-bato. Wala kang tiwala sa akin, paring Jimeno. Anong ginagawa ko? Tsaka kasama natin si Faustin. Hindi ba, Faustin? Oo nga. Tama si baby kulas ko. Marami tayong mga mahalagang bato na dala-dala namin. Tsaka kung ginkulang naman ang pinag-uusapan at perlas, marami kaming reserba niyan. Hindi mo kailangang mag-alala. Kita mo na? Hindi tayong mauubusan ng kayamanan hanggat naririto si Master Kulas. Kaya huwag ka na mag-alala dyan, Niltaba. Papalitan natin yan ng mas maganda, yung nagtatransform. Hindi lang yung basta-basta dahil sa pera. May sentimental value to, ano? Sige na, bilisan niyo na. Hindi naman ako makikipaglaban Habulin niyo na si Boss Idol. Oops, teka lang. Huwag kayong magmamadali. Abay dire-diretso kayo sa labanan, hindi pa kayong nakakapagplano. Marami ang nag-aantay ng mga espesyal na tao sa unahan. Gusto nyo ba ang dire-diretso kayong pumasok sa patibong nila? O kita nyo, andyan si paring Zen kasi nag-iisip siya at hindi siyang bara-bara. Maingat siya sa pagkikipaglaban at hindi siyang basta-bastang sumusugod. Hindi siyang aggressive. Ito si paring Jimeno, sinisiraan si paring Zen sa harap natin Sinasabi paring Zen, masyado ka daw impressive. Tsaka masyado kang nagmamadali at matakaw sa pagkikipaglaban. Hindi ka daw nagdadaan-daan at ipapahamak mo pa kami. Sabi ko naman hindi yung totoo, diba? O kita mo nag-aantay sa atin. Ha? Anong sinasabi mo paring Kulas? Dalawa tayong nagsasabi ng gano'n at saka ginagatungan mo pa nga yung mga pinagsasabi ko. At saka, ikaw yung unang nagreklamo tungkol kay Among Zen. Never ako. Masyado kaya akong loyal. Ay naku, wag ka nang magpanggap paring Jimeno. Abay kinukurik lang kita kasi dapat hindi mo sinisiraan ng mga taong wala sa harapan mo at gumagawa ng magagandang bagay at tumutulong sa atin para mabawasan ng mga kalaban. Dapat nga, sinusuportahan mo pa siya at sinicheer. Di ba paring Zen? Paring Zen, pag uwi natin sa bahay niyo, sabihan mo si Nanay Choling Ipagluto niya ulit ako ng beef steak. Total, parang nanay ko na rin siya.
O kita mo, lumabas din yung katotohanan. Masyado kang sip-sip. Gusto mo lang pala ng bepestek. Ay naku pa rin kulas. Reklamo ka ng reklamong binibinta kita. Hindi mong naisip kinakarma ka lang sa mga kalukuhang ginagawa mo. Ika among Zin, bakit palang tumigil ka dito? Bakit ka nagmamadali kanina tapos dito ka ay nag-aantay sa amin? Natakot ka ba sa mga kalaban? Loko, kailan ba natakot yan si Paring Zen? Di ba Paring Zen? Mantabang kaya yung tao. Tsaka hindi yan nagmamadali at hindi yan basta-basta. Pinag-iisipan niya mga pagkilos niya. Kanina ka pang sep-sep ng sep-sep ah. Mukhang gutom na gutom ka na pa rin kulas ah. Hindi ah. Teka nga. Oh, bakit may bangkay dyan? Sino naman ang kurimaw na yan? Ang pangit ng itsura. Hindi ko kilala pero sinalubong ako kaya ganyan yung nangyari sa kanya. Nagulat ako eh. Pero base sa pag-iimbestiga ko medyo marami-rami ang nag-aantay sa atin. At mukhang may inihanda na silang patibong para sa atin. Isa pa, Luna, ang mabuti pa'y sa likuran ka muna. Hayaan mo kami ang maunang sumugod. Bakit? Gusto kong lumaban. Gusto kong sumama sa inyo sa harapan. Gusto kong tapusin na ang mga espesyal na tao na yan at matulungan ang aking amang hari. Baka nahuli na siya. Baka naaabutan na sila at nahanap. Sa ngayon ay samahan mo na lang muna sila. Hayaan mo na muna kaming sumugod kasama ang mga tauhan mo. Ipinapangako ko sa iyo. Gagawin natin ang lahat upang mailigtas ang mga kasamahan mo at ang ama mo. Alam mo, Prinsesa Luna, makinig ka na lamang sa kanya. Para naman ito sa ikabubuti mo at saka para naman matapos na natin kaagad ang misyong ito. Abay, mahirap na. Ang lamok-lamok dito at saka hindi natin nalalaman. Malay mo yung mga espesyal na taong nandyan. Uhaw sa mga dalaga. Abay, mayayari ka kapag ikaw ang nauna at nahuli ka pa nila. Baka maging sakit ka pa sa ulo at mahirapan pa kami. At maging dahilan ka pa ng pagkatalo natin. No offense pero alam mo naman ang mga magino kami. Ayaw namin na nakikipaglaban at naunang nasasaktan ng mga babaeng kagaya mo. Kaya stay put ka lang dyan. Sit! Zen, ano bang dahilan? Bakit pinipigilan mong makipaglaban si Luna? Huwag mong sabihin nakita mo na ang ama niya. Sabihin na nating parang gano'n na nga. May kutob lang ako pero parang isa sa mga nakita kong bihag na waya ay ang hari. Kaya naman, kailangan nating mag-ingat. Sigurado akong kung makikita siya ni Luna, baka mawala sa sarili ang babaeng yan at baka magwala. Naiintindihan kita. Kung gayon, hayaan mo kami na lamang tumulong sa'yo. Negative yan. Ayoko namang masaktan ka at mukhang puso at malalakas sa mga espesyal na tao na to. Iba kumpara sa mga nakaharap namin. Iba kumpara sa mga nakita natin. Kaya mas mabuting kami na muna ang mauna nila Kulas. Alam kong maaasahan ko si Kulas. Alam ko ang kalakasan niya. Nakita ko na siyang minsang makipaglaban. Kaya naman sigurado ako, anuman ang inihanda ng mga espesyal na tao na yan, hindi kami basta-bastang babagsak. Mag-abang lamang kayo at maging handa. Saka-sakaling tumagilid kami, kailangan namin ng backup nyo. May ilang daang metro pa ang layo nila mula sa mga espesyal na uri ng tao. Ang kagandahan lamang nito, hindi silang mga kagaya ng mga aswang na malakas ang pang-amoy, bagamat malakas ang pandaman nila sa mga kakaibang presensya at puwersa. Ngunit hindi nilang matukoy ang eksaktong kinaroroonan nitong sila Zen. Magawa ng matingnan nitong binata, maobserbahan ang kalagayan kung saan naroroon ang mga espesyal na tao. Batid niya ang mga patibong na inihanda ng mga ito at ang mga biglaang pag-atake sa oras na makapasok sila sa kanilang nasasakupang teritoryo. Bukod doon, alam niyang ang mga biglaang pagkilos at hindi maingat na pagsugod sa mga ito ay maaaring maging dahilan ng kamatayan ng mga waya na pinananatili nilang hawak nila at bihag. Prinsesa Luna, tama ang binata. Ang mabuti pa ay mag-antay ka na lamang po sa mga susunod na mga gaganap. Hayaan niyong kami na muna ang mauna. Kung may kapahamakan mga nag-aantay,
Mas magiging panatag kami na kami ang mapipinsala at hindi ikaw. Ang mga kagaya namin ay mabilis lamang mapalitan. Marami sa ating uri ang maaaring maging mga mandirigma. Ngunit ang kagaya mong prinsesa at nasa dugo ng mga maharlika na kakaunti na lamang ay mahirap mapalitan. At sa abot ng aming makakaya, ibig ka naming protektahan. Wala na nga nagawa pa ang prinsesa ng mga waya na si Luna kundi ang pakinggan at sundin ang kanyang mga kasamahan. Sa pakikiusap na rin ng kanyang mga tauhan, naroroon siyang nanatili sa tabi nitong sila Ninang upang pagmasdan ang mga susunod na kaganapan sa gagawin nitong si Zen. Ayos, handa na kami, Zen. Anong ibig mong gawin namin? Oo nga paring Sen, ano nang gagawin natin? Sabihin mo lang at gagawin namin. We will execute. Wala. Oh, narinig niyo naman sinabi ni Zen. Teka, wala. Sige na, aw. Gawin mo na ang walang gagawin. Oy paring Sen, loko ka ba? Anong wala? Eh di tatayo lang tayo dito at aantayin sila. Kanina may naisip ako pero tinamad na ako. Tsaka antayin na lang natin sila dito. Hayaan nating mainip ang mga yun. Hula ko isa to sa mga tauhan nila. At sigurado akong magtataka ang mga ungas na yun kapag natagal lang hindi nakabalik ang isa sa kanilang mga kasamahan. Naghanda sila ng patibong sa lugar kung saan sila naroroon. Kaya naman hayaan natin na sila ang lumabas sa kanilang lungga. Hindi makakatiis ang mga yan. Lalong-lalo na hindi nyo tinatago ang mga presensya nyo. Nagkalat sa buong kapaligiran. At hindi nga nagkamali itong si Zen dahil maya-maya lamang ay nakarinig na sila ng mga kaluskos. Tila bang nag-umpisa ng pumilos ang kanilang mga kalaban. Wiset, ano pa bang ginagawa nila? Bakit hindi silang kumikilos patungo dito? Bakit nananatili sila kung saan silang naroon sa ngayon? Yung sabihin na naramdaman nila ang ating presensya dito at alam nila ang pinaplano natin. Imposible yon. Dahil wala naman akong naramdamang lumapit dito, wala naman sa kanila ang may kakayahan upang makita ang ating kinaroroonan sa layo at distansya kung saan silang naroroon ngayon. Bukod pa dyan, kanina ko pang pinapakiramdaman ng kapaligiran. Doon silang nananatili, magpasa hanggang ngayon. At tila bang natatakot nang umabante pa dito. Marahil, alam nilang hindi nila tayong kakayanin. Oh, di nasa na ba yung isang yun? Bakit hindi pang bumabalik? Hindi ba't sa parehong direksyon ng kanyang tinungo? Bakit wala pa akong naririnig na labanan? Bakit wala akong nararamdaman mula sa kanyang presensya? Marahil ay nagtatago pa siya. Nakita niyo naman, nagawang maramdaman ng mga taong yan ang ating presensya mula dito kaya silang tumigil dahil marahil ay natakot sila. Pero mahusay ang ginagawang pagtatago ng isang yun at hindi pa rin siyang nararamdaman magpasa hanggang ngayon. Maaaring nag-aantay lamang siya ng tiyempo upang kitlin ang pinuno ng grupong patungo dito. Mag-antay tayo. Kung hindi kayong makapag-antay, maaari kayong sumugod. Wala akong pakialam. Ang mahalaga lamang, mamatay silang lahat. At makuha ang mga wayang kasamahan nila kung meron man silang kasama. Kalokohan lamang ito. Hayaan mong gumawa na ako ng daan upang direkta natin silang makita. Kung siswertein sila, baka mabuhay pa sila. Ngunit kung malas, kasama silang mabubura ng mga puno na aking nakikita. Ganda, ano bang binabalak mo? Huwag na huwag kang magpapadalos-dalos sa mga pagkilos mo. Baka masira ang kabundukang ito dahil sa iyong pagkawala ng pasensya at mainiting ulo. Ibig ko lamang silang
bigyan ng simpleng pagbati. Wala nang iba. Gusto ko lamang malaman nila na inaantay natin sila dito. Anong masama doon? Tiyak ako kung kasama nila ang mga waya. Sadya nilang ililigtas ang mga bihag natin dahil sa alam nilang buhay pa ang mga ito. Pero kung hindi sapat ang kanilang kalakasan, para saan pa at nag-aaksaya tayo ng oras dito na antayin sila? Tumabi kayo kung ayaw niyong madamay. Domine Tenebrarum Arcanum, Cerca Podestas, Usquaes Profundo, Lumbrae me recommended, et voluntas mea flables de nocte, Rampenturosa, Saperbae in econrum, Potrendor voces, Eromen sedecenso. Sanguis Dulei, Sanguis Dulei. At doon ay bigla na lamang lumabas ang isang napakalaking puwersa ng bola ng enerhiyang puti at itim na pinagsama. Ang puwersang ito ay pinakawalan ng matanda patungo sa direksyon kung saan naroroon itong sila Zen. Lahat ng daanan nito ay tila bang nawawasak at nilalamon ng bola ng enerhiya. Dahilan upang lumikha ito ng animoy malaking butas o kanal sa dinadaanang lupa at bato. Mabilis itong naramdaman ni Zen, kaya naman agad niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa direksyon kung saan silang kailangang magtungo upang maiwasan ang pag-ataking iyon na sa kasalukuyan ay hindi pang kita sa kanilang lokasyon. Ngunit batid niya, anumang segundo, lilitaw at darating ito at mahuhuli na sila kapag nangyari yun. Mukhang nag-umpisa ng kumilos ang mga hinayupak na yun. Madali kayo. Magtago kayo sa batuhang yun. Gawin nyo na ang sinabi nitong si Paring Zen. Mukhang nararamdaman ko nga ang persang paparating dito. Mukhang may kilala akong kayang-kayang tumulong sa atin, Paring Zen. Kung gayon, ito na yata ang perpektong oras upang gawin mo yung kulas. Hindi natin maaring basta-basta na lamang iwasan ang pag-atake nila. Dahil hindi natin masasabi kung aabot pa ito hanggang sa paanan ng kabundukan at kung ilang buhay pa ang maaaring madamay nito. Kaya naman, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pagpigil dito. Small things. Akong bahala dito. Kayong lahat, manood kayo at matuto at mamangha sa aking kakayahan. Apaka-humble ko pa naman at ayokong magmayabang sa aking kalakasan. Paring Jimeno, alam mo nang gagawin. Suportahan mo ako ng panggagamot at pagpapalakas mo. Lalamunin natin ang lahat ng kapangyarihan nila. Uy, tandang amoy lupa. Ano, handa ka namang kumain? Mukhang dito natin maipapakita ang kagalingan mo. Magpasikat ka sa lahat para naman kahangaan ka nila. Inaantay ko ito kanina pa. Nararamdaman ko nga ang bersang paparating dito. Hayaan mong ipakita ko sa kanilang lahat kung ano talaga ako. At doon nga nang inilabas nitong si Kulas ang kanyang punyal na itim upang gamitin at harangin ang paparating na puwersa sa halip na maging espada ito at lumaki. Ang nangyari ay lumabas ang gabay ni Kulas, ang hari ng mga lamang lupa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi itong sa ordinaryo niyang laki. Dahil makikita doon ang isang maskuladong matanda, balbasarado na napakaputi at mahabang puting buhok. Halos singtangkad ito ng mga puno na naroroon. At ang mga ugat nito sa kanyang mga kalamnan ay tila bang pumuputok-putok
dahil sa laki. Dumagundong ang boses nito, kasabay ng pagtayo sa harap nilang lahat. Tiyempong naroong makikita ang napakalaking bola ng enerhiyang puti at itim na halatang sa pagtagal ng sandaling umiiral ito ng pakawalan ng matanda. Umipon ito ng napakaraming enerhiya sa kanyang dinadaanan. Ngunit naroroon ang matandang amoy lupa at iniharang ang kanyang kamay. Naroroong tumigil ang bola ng enerhiya at unti-unti nawawala, naglalaho habang hinihigop ng hanging patungo sa kanyang bibig. At doon nga ay matagumpay na naabsorba ng matandang hari ng mga laman lupa ang enerhiya na pinakawalan ng matanda. Ayos! Ang lupit mo talaga, amoy lupa. Now you see me. Ganto ang aking kalakasan. Partida, hindi pa akong kumikilos niyan ha. Itong alipin ko pa lang ang gumawa ng kanyang hakbang. Pero wala nang nagawa pang kapangyarihang pinakawalan ng mga lecheng yon. Mamaya ng autograph at busy pa tayo dito. Ay, wala ka namang ginawa dyan. Yung gabay mo laang ang kumilos. Ang yabang-yabang mo. Excuse me? At least naman ako hindi kong pinapacheck ng pinapacheck. Purong pacheck. Tapos na yung labanan, di pa tapos mag-check yung gabay mo. Prinsesa Luna, mga halimaw yata ang mga antingerong ito. Abay, tingnan mo naman ang gabay ng isang yan. Hindi naman niyang nagmula sa mundong ito. Hindi ko rin masasabing isa yung engkanto. Napaka makapangyarihan, napakalakas, at saka mas nagmumukha pa yung amo kaysa dyan sa amo niya. Oo nga, mukhang mas mandirigma pa yung gabay niya kaysa sa nagmamayari ng gabay. Prinsesa, sino ba talaga tong mga kasamahan natin na tumutulong sa atin? Bakit ganyan ang kapangyarihan ng lalaking yan? Ano ba, hindi ko namang alam yan. Tsaka wala akong ideya sa kapangyarihan nila. Isa pa, hindi ba't sabay-sabay naman natin silang nakita? Bakit niyo naman akong tinatanong? Dapat nga mas alam niyo yan. Kayo ang nag-iispiya sa kanila. Siguro ang mahalaga ngayon, panig sa atin ng mga antingerong yan at kakampi natin. Hindi ba, prinsesa? Iyon ang importante. Ang mabawi ang iyong mga kasamahan at mailigtas ang iyong amang hari. Questionable ang kanilang kapangyarihan, oo. Questionable kung talaga bang sila ay mga antingero at albularyo lamang at manggagamot. Ngunit isa lamang ang nakikita ko dito. Bentaha sa atin. Nakakampi natin ang kanilang pangkat. Masasabi kong malakas nga si Kulas. At sigurado ko, maging si Jimeno at Beng ay may kalakasan din na itinatago. Ayos yun, Kulas ha. Naabsorba lahat ng enerhiyang yun. Sigurado ako nang gagalaitin na kung sino man ang may gawa nun. Mukhang inaasahan nilang mabura tayong lahat dito dahil sa pinakawalan niyang pasalubong na puwersa. Pero parang sa ginawa mo, mas lalo silang mapipikon. Abay, hindi lang yan ang kaya namin gawin. Gusto mo ibalik ko pa sa kanila yung kapangyarihang inabsorba nitong si amoy lupa eh. Ano? Gusto mong makita? Teka. Huwag na. Baka mauubos pa lahat ng naroroon. Hindi natin magugustuhan yun. Hayaan mo nang magtaka sila at magalit kung paanong nawala ang pinakawalan nilang pag-atake. Kailangan nating maghanda. Dahil anumang sandali, siguradong naririto na sila. Siguradong sa ginawa mo, maiintriga ang mga yun. Abay, napakagaling mo talaga pala, Kulas, at maaasahan ka din sa mga ganitong labanan. Napapahanga na ako sa iyo. Alam mo, sa tingin ko magkakasundo talaga tayong dalawa. Huwag mo na lamang pansinin itong kumpare ko.
Sige na at aaminin ko na may kagalingan kang taglay, iho. At maaasahan ka naman sa labanang ito. Kahanga-hanga ang talento mo at ng iyong gabay. I know. Since born. Ano, libs na kayo sa akin? Sabi ko naman sa inyo hindi ko kayong ipapahiya sa aking kakayahan at kapangyarihan. Abay, kung gusto nyo nga ako lang sumugo doon at ubusin ko na sila. Pigilan nyo ako, papakawalan ko tong kapangyarihang binigay nila sa atin. Paring Kulas, hindi mo bang naisip baka may mga hawak silang behag doon? Kaya nga ayaw ni Amungsin na pakawalan mo yan. Ikaw naman nagpopomelet ka. Biro lang naman yun. Nagpapasikat lang ako, pinipigilan mo pa ako Paring Sen, ano nang gagawin natin ngayon? Mag-aantay na naman ba tayo na magpakawala uli sila ng ganong uri ng pag-atake? Abay, nakakabanas na yun Nakaka-boring. Huwag kang mag-alala at hindi na mangyayari yun. Sigurado ako magpapadala sila dito ng mga titingin sa totoong nangyari. At maging handa kayo. Kung bihag ang labanan, ibihagin natin sila. Naaamoy ko na ang kanilang puwersa. 4 ang patungo dito at mukhang nagmamadali ang mga taong ito. Kailangan nating maghanda. Mahal na prinsesa, manatili ka sa likuran. Kayong dalawa, protektahan niyo ang prinsesa. Doon ay muling naglaho itong si Zen, kasama itong si Valentina. Yakap-yakap ng binata ang dalaga at naroroong nasa itaas sila ng puno, malayo sa kanilang mga kasamahan. Pasensya ka na kung dinala kita dito. Ibig kong manood ka lamang sa laban. Hayaan mong kami lang magtrabaho dito. Hindi natin gugustuhin na kumawala ang pwersa mo. Nagulat naman itong si Valentina dahil sa para bang may ideya na itong si Zen sa tunay niyang kalakasan. Tila bang alam na ng binata ang itinatago niyang kapangyarihan. Kaya naman naroroong nauunawaan itong si Valentina ang pakiusap ng binata na huwag makikialam sa labanan. Isa sa mga dahilan nitong binata ay dahil sa batid niya na malapit lamang ang teritoryo ng mga vampira. May ideya si Zen sa ilang nasaksihan niyang mga bagay, gawi, ugali at aura dito sa dalaga. Tila bang may kutob siya na nagmula ito sa lahi ng mga primordial na vampira. Kaya naman ayaw niyang pakawalan nito ang puwersa dahil sa bukod sa maaring matakot ang kanilang mga kasamahan, lalong-lalo na ang mga numero 1 kalaban ng mga vampira, ang mga waya. Bukod doon ay maaaring pagka-interesan itong si Valentina ng ilang mga nilalang na nagtatago sa kapaligiran, mga vampira na nag-aabang ng mga susunod na biktima, at mga espesyal na tao na maaaring gawin dito kay Valentina ang ginagawa nila sa mga waya at mga aswang. Walang ibang nasa isip itong si Zen kundi ang hanggat maaari pababain ang posibilidad ng pagkakapinsala sa kanyang mga kasamahan o kamatayan, lalong-lalo na sa kanyang nobya. Pangako, babalik ka agad ako. Manatili ka lamang dito. Manood ka sa magiging laban. Huwag kang mag-alala. Nagtitiwala ako sa iyo. Kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin ko. Mananatili ako dito. Ngunit tandaan mo, sa sandaling makita kitang masaktan, sa sandaling makita kong inaagrabyado ka ng mga kalaban, hindi kong maipapangako kung mapipigilan ko ang sarili ko. Basta, Yan. Para sigurado naman akong protektado ko dito at hindi ako mag-aalala. Babalik ako kaagad. Hindi nang nakapalagpa itong si Valentina. Naroong sapo-sapo niya na lamang ang labi niya habang pinapanood itong si Zen pababa sa mataas na puno. Hindi niyang inaasahan na bigla na lamang siyang hahalikan nitong binata. Labis ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Labis ang panginginig ng kanyang katawan at ang pag-iinit ng kanyang tenga dahil sa mga nangyari.
Tila bang mas nagugustuhan niya ang bersyon ng Zen na kasama nila sa pagkakataong iyon. Dahil sa kung dati ay hindi ipinapakita ng binata ang kanyang nararamdaman. Sa pagkakataong iyon, tila bang hindi niyang mapigilan na ang pagpapakita ng pagmamahal sa kanya at pagpapahalaga ng binata. Uy, paring Zen, bigla ka na lang nawawala. Saan ka ba nagpupunta? Kinidnap mo na naman si Maring Valentina. Saan mo na naman mang dinalang babaeng yun? Sabihin na nating iniiwas ko lang sa pagkawasak ang bundok na to. Handa na ba kayo? Aba, ano ka ba? Inaalmusal ko yung pagiging handa. Tanungin mo pa tong si paring Jimeno. Aba, malay ko, hindi naman tayong magkasabay pinanganak. Mas nauna ka sa akin, mas thunders ka kaya. Among Zen. 1 minuto at naririto na ang mga kalaban. Ano bang gusto mo sa kanila? Rare o medium rare? Ay, anong rare at medium rare ang sinasabi mo, Dian? Anong akala mo sa mga kalaban? Beefsteak? Oo nga, huwag mo sabihin na aswag ka din na gusto mo siya kainin. Oy, ano ba yan kulas si Meno? Umayos naman kayo? Nakakahiya naman sa mga kasamahan natin dito sa pakikipaglaban ng kalukuhan nyo. Handa na ako, Buskulas. Sabihin mo lang, tatangkihin ko ang lahat ng yan. Ano? Gusto mo bang durugin na natin sila sa isahang atake? Gawin natin yung ginawa natin dati. Yung dun sa mga astral na kalaban natin. Calm yourself. Ikalma mo ang mga bitlogs mo, paring Minandro. Huwag kang masyadong apurado. Tandaan mo, maaaring sinusubok lamang ng mga main event ang ating kakayahan. At yung mga susugod sa atin mga walang kwenta lamang yan ng utusan. Nakakalimutan mo yata mga training ko sa iyo, ano? Pasensya ka na, Buskulas. Kanina pa kasi akong nangangating makipaglaban. Hindi na akong makagawa pa ng bagay na makakatulong kay Boss Zen. Palaging siya ang gumagawa ng paraan. Pagkakataon na natin to. Pero hindi ko pong nakakalimutan yun. Alam ko. Sigurado ako, they are just testing the whatever. Hindi ba yan yung sabi mo sa akin? Mabuti naman at hindi mo pang nakakalimutan yan. Tama ka. Maybe they are just testing the whatever. Kaya wag kang masyadong padalos-dalos at baka patibong lang yan. Ano daw ang sabi nung dalawang yon? Testing the whatever? Pareho lang po tayo ng narinig, Ninang. Testing the water ata pinagsasabi niyan. Hayaan nyo na lang. Baka pag narinig, isipin ako na naman ang nagkukorek sa kanila. Banata na naman ako ng panlalait ng si Kulas. Bueno. Nel, kailangan mong maghanda. Dahil maaaring may sorpresa ang mga kalabang yan. Kung magkamali man ang pwersa nila Kulas, kailangang nakahanda tayo dito upang saluhin ang kanilang kapalpakan. Hindi maaaring magtagumpay ang mga espesyal na tao na yan. Bukod pa doon, tandaan mo, kailangan ko din sila para sa aking munting eksperimento. Ariglado, Ninang. Akong bahala. Susubukan kong buhayin pa ang ilan sa mga espesyal na tao na yan o kahit papano ang kanilang puso para magamit mo sa ginagawa mong eksperimento. Pero Ninang, sana naman magtagumpay ka na. Sana naman makagawa na tayo ng mga gamot at lason na maaaring gamitin sa mga espesyal na tao para naman mas mabilis silang mapabagsak. Masyadong talamak na ang kanilang uri sa maraming lipunan sa mundong ito. Kaya naman kung hindi natin naagapan, parang parasitiko silang dumadami. At hindi maglalaon, baka tuluyang maglaho ang mga tao. Ang mga kagaya nila ay walang kakayahan upang magparami. Sa oras na tapuan sila ng kapangyarihan sa pagiging isang espesyal na tao, nawawalan sila ng kakayahan sa pagbubuntis o paggawa ng anak. Kapag nagkataong nauubos ang lahat ng tao na maging espesyal na uri, doon ang titigil ang pagdami ng tao sa mundong ito at magiging pagbagsak ng sibilisasyon.
Tama ka, Nel. Subalit, ang bagay na yan ay sa atin lamang. Wala pang masyadong nakakaalam ng peligrong dulot ng mga espesyal na uri ng tao at wala pang nakakatukoy kung saan silang nagmumula o kung paano silang nakakakuha ng kapangyarihan. Ngunit kung magpapatuloy ito, kung lahat ng mga normal na tao ay maglalaho at mapapalitan ng mga espesyal na tao, wala nang magtutuloy pa ng lahi ng mga ordinaryo at doong magtatapos ang kasaysayan ng tao sa mundong ito. Iyon ang misyon natin, ang matuklasan kung paanong puksain ang mga espesyal na tao na yan at mapigilan ang pagkalat na para bang mikrobyo ng kanilang kakayahan. Alam niyo, sa tingin ko, kung magagawa natin kumuha ng mga buhay na espesyal na tao dito sa bundok, baka masagot ang katanungan natin yan. Kung meron lang sana na kayang bumasa ng isipan ng iba, edi sana wala na tayong problema. Malalaman natin kung paano nilang nakuha ang kapangyarihan at simbolo sa kanilang mga noo. Huli kayo! Nakapagtataka. Sinong may kagagawan sa inyo ng pagkawalan ng kapangyarihan ni Tanda? Paano niyong nagawang pigilan at tanggalin ito sa pag-iral? Sino? Present, Your Honor. Pasensya ka na. Nakala ko kailangang saluhin yon kaya sinalo ko. Bakit kayong nandito, mga chismoso? Hindi kaming naririto para makipagbiruan sa'yo, payatot na payaso. Sino ang may kagagawan ng pagkawala ng bola ng enerhiya kanina? Bigla na lamang itong naglaho. Dapat ay natapos na ang mga buhay nyo. Ngunit, may kung anong kababalaghan ang ginawa ng isa sa inyo dahilan upang mapigilan ito at makansila. Ngayon, kung ayaw nyong mamatay lahat, iharap nyo sa amin ang may kagagawan nito. What? Sinasabi ko na sa inyo. Ako nga ang may gawa nun. Bakit ayaw niyong maniwala? Abay, nakakabastos na kayo Magtatanong-tanong kayo tapos pagdududahan niyo pa ako. Mga loko pala kayo Huling pagkakataon na ito. Iharap niyo sa amin ang malakas na nilalang na nagkansila sa kapangyarihan at pwersa ni Tanda. Siya lamang ang ibig naming makalaban. Kung hindi niyo magagawa iyon, uubusin namin kayo at kukunin namin ang mga wayang kasamahan niyo. Sakto para sa mga bihag naming kagaya nila. Maraming pagkain para sa aming pangkat. Paring Kulas, hindi ka nilang sa na-serious mode? Kasi ba naman ba't ganyan ang hetsura mo? Bakit hindi mo din silang seryosohin at ipakita mo sa kanila na ikaw ang may kagagawa nun? Tingnan mo, hindi silang naniniwala kasi para kang poker face. Ngunit bigla na lamang umatake ang isang payat na lalaki na kasamahan ng mga espesyal na tao. Makikita ang marka nito sa noo at maging sa dila. Teka, isang marka sa noo at isang marka sa dila. Anong ibig sabihin dito? Ang akala ko ba, pinakamalakas na sa lahat ng mga espesyal na tao ang mayroong marka na nag-iisa lamang sa noo. Ngunit anong ibig sabihin nito? At naroroong nagsalita nga itong lalaking may marka sa noo at sa kanyang dila. Tinawag nito ang isang uri ng halimaw at doon ay lumitaw naman ito mula sa kawalan. Isang malatigre, ngunit ang ulo ay parabang sa uwak na may mga pangil. Agad itong sumugod patungo dito kila Kulas
Ngunit naroroong lumitaw itong si Menandro sa harapan upang pigilan ang pagsagpang ng halimaw na ito sa kanyang mga kasamahan. Pinigilan niya ng kanyang dalawang kamay ang bibig nito na doon ay balaklasan ng lapain ang isa sa mga waya. Oh, hindi ka makakaisa. Akala mo, Buskalas. Ako nang bahala dito. Tapusin mo yung amo nito. Mukhang kung ano ang tinatawag niya at sinasambit ng kanyang dila. Nagkakatotoo. Tama ka, lalaki. Ano mang uri ng nilalang, nasambitin ko gamit ang aking dila at ang aking boses ay mangyayari at lilitaw. Huwag kayong mag-alala at may isang buong libro ako ng mga nilalang sa aking isipan. Magsasawa tayo dito sa pagtawag sa aking mga halimaw at pagpapakilala sa inyo. Muli ay sumambit ito ng isang ngalan o katawagan ng nilalang at doon ay lumitaw ang isang nilalang na parabang leon at may pakpak ng agila at bunganga ng isang buwaya. Mga kakaiba at nakakatakot na halimaw ang kanyang tinatawag upang salakayin itong si Lazen. Animoy walang hanggan ang kanyang kakayahan. Ngunit napansin nitong si Lazen na kaya lamang nitong tawagin ang mga nilalang na nakabisa niya na. Ibig sabihin, ang mga nilalang na sinasabi niyang nailista niya sa kanyang libro. Kung magkagayon, maaaring hindi lamang ang dila o ang marka sa dila ang kanyang kapangyarihan. Bagkus, maaaring ang mismong libro o listahan ng mga nilalang. Kaya naman ito ang kailangang mahanap ni Lazen upang matigil ang ginagawa ng lalaki. Subalit hindi iyong magiging madali dahil bukod dito sa lalaking ito, ang kapangyarihan ng iba pa niyang kasamahan ay kakaiba at nakakagulat din. Dahil ang isa dito, sumasabog ang dura. Sige, alam ko ang binabalak nyo. Balak nyong sugurin itong kasamahan ko at putulin ang dila upang hindi nang matawag pa ang kanyang mga nilalang. Ngunit, paumanhin, hindi yung mangyayari habang nakabantay ako. Loko to, ang daming germs ng laway niya, sumasabog. Parang Jimeno, mag-ingat ka sa laway niyan. Baka magkagutay-gutay at maging tosino ang katawan mo. Ngayon, mukhang natataranta kayo. Anong nangyari? Anong problema? Akala ko ba ikaw ang may kagagawan ng pagkawala ng enerhiyang pinakawalan ni Tanda upang tapusin kayo? Ngunit bakit mga pipitsuging halimaw lamang ay hindi nyo nang kayang talunin? Sunod-sunod ang ginagawa nitong pagdura. Sa tuwing susubukan nitong sila Kulas, ang lapitan ang kasamahan nitong tumatawag ng mga halimaw. At bukod pa doon, isa pa sa espesyal na uri ng taong naroroong kaharap nila. Ang may tinig na parabang nakakabasag ng pandinigo ng tenga. Isang matinis na pagsigaw na nagiging dahilan ng kawalan nila ng konsentrasyon sa pakikipaglaban. Labis ang sakit nito sa ulo, kaya naman kailangan nilang mapabagsak kaagad ang isang ito kung gusto nilang matalo pa ang ibang espesyal na tao. Maging ang mga metal na sandata ng ilang naroroon ay tila bang nalulusaw. Ito ay sa kadahilanan na isa sa mga kalaban nila ay may kapangyarihan sa elemento ng metal at iba pang mineral ng mundo na sa kanyang pagnanais at kagustuhan
Kaya niya itong lusawin na para bang yelo na inilagay sa baga. Kawawa naman kayo. Ano mang sandata ang gamitin nyo sa amin? Hindi e-epekto dahil sa aking kapangyarihan. Ano mang metal, ano mang mineral, ay walang kwenta sa aking paningin. Loko ang mga to Merong may kapangyarihan sa dila. Merong may kapangyarihan sa esophagus. Tapos ito may kapangyarihan sa mata. Ang gagaling naman ng mga kakayahan nila. Parang ang sarap pugutan ng mga ulo Tingnan natin kung kaya mang lusawin ng aking sandata. Walang problema. Ilabas mo at aking lulusawin. At doon nga ay nilabas ni Kulas ang kanyang punyal. Mariin naman itong tinitigan ng lalaki upang tunawin. Ngunit nandilat ang mga mata nito. Halos lumuwa na at magkaugat-ugat dahil sa pagtatangka niyang tunawin ang hawak na itim na punyal nitong si Kulas. Ngunit kahit anong gawin niya, wala itong nagiging epekto sa punyal. Isa Franks, kala mo Ano, hindi mo malusaw? Magkakasolais ka na sa ginagawa mo Mukhang puputok na yung mga mata mo. Kawawa naman. Bakit hindi natutunaw? Bakit hindi nalulusaw ang kutsilyo na yan? Lintik! Hoy! Hindi naman yatang metal yung ginagamit mo! Mamanay ko, hindi naman ako yung pantay na gumawa nito At saka, ano bang problema mo sa sandata ko? Ang cute-cute nga Huwag ka nang magalit. Huwag kang iiyak. Kawawa ka naman. Wala ba lang kwenta yung mga mata mo? Pues, it's time to say bye-bye to your eyes. Itong sa'yo. Balak sanang pigilan si Kulas ng dumudura ng pasabog. Subalit nasuntok na ito ni Menandro. Ang lalaki naman na nagtatawag ng mga halimaw ay naroroong sinugod na nitong si Tibor at nitong si Jimeno. Kaya naman buwelong-buwelo itong si Kulas sa pag-atake sa lalaking may kapangyarihang lusawin ang lahat ng metal. Teka lang! Protektahan niyo ako! Hindi ito maaari! Huwag niyo siyang palapitin sa akin! Isa siyang abnormal! Ulaga! It's too late, my friend. Time to say goodbye to your eyes. Pagkain na naman para sa akin. Mahusay, Kulas. Napakahusay. At sa isang iglap, walang pag-aalinlangang sinaksak ni Kulas sa mga mata itong lalaki. Naroroong makikita ang pagtalsik ng mga mata nito at tinapakan nitong si Kulas, habang ang buong katawan naman nito unti-unting nalulusaw dahil sa lason na tinataglay ng punyal. Lintik, napatal niya na ang isa sa atin. Mukhang ang seryoso siya. Mukhang siyang pinakamalakas sa grupong ito. Siya nga ang may kagagawan ng pagkawala ng bola ng enerhiya ni Tandak. Kayong dalawa, bilisan nyo. Salakayin na natin ang lalaking yan bago pang magawang patayin pa ang isa sa atin. Naroroong balak pa sanang muli na sumigaw nitong isa sa mga kalalakihan. Ngunit hindi na itong natuloy pa. Nang suntukin nitong si Tibor ang lalagukan ng espesyal na tao. O, yang kaya ng bagay sa iyo. Nakakabingi ang tili mo. Tinalo mo pa yung mga kababaihang kagaya namin sa kakatili mo dyan, ha? Yan ang bagay sa iyo. Haha, subukan mong tumili pa. Ano? Loko-loko ka talaga parang Tibor. Tingnan mo, speechless tuloy siya. Agad na bumagsak ito nang hindi na magawa pang makahinga. Nabarahan ang kanyang lalamunan dahil sa pagkakasuntok nitong si Tibor. Naroroong tirik ang matang bumagsak ito.
at napaluha na lamang sa labis na sakit. Dalawa ang bumagsak sa 4 na puwersa na naroroong inaasahan dapat na tapusin ang mga kalaban. Ngunit tila yatang nabaliktad ang sitwasyon. Tanging natitira na lamang ay 2. Ang lalaking may dila na kayang tumawag ng mga halimaw at ang lalaking sumasabog ang dura. Ngayon, si Boy Laway na lamang at saka si Boy Dila ang natitira. Ano kayang magandang gawin? Mukhang pwedeng gawing lengua estopada yan ah. Yak, mukhang dirty ang dela niya tapos gagawin mong lengua estopado da? Ganon ka na bang kagutom pa rin, Kulas? Loko, hindi para sa akin. Para dito kay Tantang Amoy Lupa. Kanina pa siyang natatakam dyan sa lalaking yan eh. Mukhang mataas ang enerhiya ng mana niya at kaya niyang magtawag ng maraming nilalang. Isipin mo na lamang kung malala pa siya nitong si Tantang Amoy Lupa. O edi mas lalakas ang kapangyarihan ng aking gabay. Hoy, ikaw lalaki. Huwag kang masyadong malikot para naman makain ka na ng alaga ko. Napapatulala na lamang itong mga waya lalong-lalo na si Prinsesa Luna dahil hindi nilang alam kung kikilos ba talaga sila upang tulungan itong sila Kulas o mas tamang sabihin na kailangan ba talaga nila Kulas ng tulong nila. Ay nako, lintik na batang ito. Hindi ko nga alam kung nakikipaglaban ba o nakikipaglaro. Puro tawa. Abay, kapag pinasok ng hangin niyang sikmura niya, siguradong tabag ang uwi niyan. Hindi niyang siniseryoso ang labanang ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung ganyang mga espesyal na uri ng tao ang makakaharap natin. Masyadong malalakas at kakaibang kanilang kapangyarihan. At ngayon ko lamang nakasagupa ang kagaya niyan. Isang nilalang na kayang tumawag ng walang hanggang mga halimaw. At isang nilalang na kayang dumura ng mga pasabog na kayang wasakin ng isang lugar. Kung hindi sa tulong ni Menandro, siguradong wasak-wasak na tayo dito. Tinatangke niya ang lahat ng pagsabog na nililikha ng lalaking yan. Tama ko, yung lakas ng impact na dapat iwawasak sa atin. Parang inaabsorbo ng katawan niyo. Kahanga-hanga yung si Menandro. Ang lakas ng depensang ibinibigay niya sa atin. Isa siyang tanker sa tingin ko. Loko ka, Nilta ba? Bakit tinatawag mong tangke tong si Menandro? Mukha ba siyang tangke? Tao kaya yan? Abay, kung masyado kang mapang-alipusta. Patukan kita dyan eh. Loko, tanker. Ibig sabihin nun, kasamahan natin na kayang absorbahin at tanggapin ng anumang pinsalang ginagawa ng kalaban. Depensa, proteksyon, gwardya. Parang ganun ang katulad na katawagan sa kanya. Hindi yung literal na tangke. Ay, ganun ba yun, Bebe Beng? I'm sorry, my bad. Oh, girls, manood lang kayo dyan ha. Huwag niyong dudumihan ng mga kamay niyo. Alam niyo na baka magalit sa atin si Paring Zen. Narinig niyo naman na huwag kayong lalaban at huwag kayong sasalid dito sa mga gulpihan namin. Eh kahit naman sabihin mong tumulong kami, ayaw namin. Nakakadiri kaya. Tingnan mo naman yan. Plema yung idinudura niya at sumasabog. Yak. Ha? Plema ba yun? Kaya pala medyo kulay green. Yak, Paring Menandro, ikaw nang bahala dyan. Bakit sinabi mo pa yung detective? Ikaw talaga, yun tuloy nanditirin. Nanditirin tuloy ako. Kanina ko pong sinasali yung mga pasabog niya eh. Sino ba naman kasing may sabing saluhin mo yun? Bahala ka dyan. Puro na germs yung katawan mo. Ano ba ang mga antingerong ito? Bakit pinaglalaroan nilang mga kalaban na ganyang kalalakas? At saka, bakit hindi nilang itinutuon ang buong atensyon nila? Sa pakikipagsagupaan sa mga yan, nagagawa pa nilang magbiruan. Nagagawa pa nilang magkwentpuan sa kalagitnaan ng pakikipagtunggali. Tama ka, Prinsesa Luna. Kung hindi sila mag-iingat, baka matsambahan sila ng mga espesyal na tao na yan at mapabagsak pa. Delikado ang labang ito. Kailangan nilang isapuso ang pakikipagtunggali. Dahil isang pagkakamali lamang, maaaring maging kahulugan ito ng kanilang buhay.
o ng buhay natin. Teka, mukhang kulang sila. Ay, narito kami. Ipinapacheck ko lang sa aking gabay kung meron pang mga paparating na susugod sa atin din eh. Huwag kayong mag-alala. Andito ako. Pinoprotekta ako si Officer Gwen kagaya ng kaibigan ni Zed. Gusto ko tumulong sa pagkikipaglaban sa kanila. Hindi ko namang masabayan ang ginagawa nitong si Kulas. Isa pa, kung aalis kami dito sa tabi ni Officer Gwen, baka siya agad takihin. Kaya tama si Zen. Kailangan naming magpantay lamang at protektahan kayo mga girls. Hindi kayo ang ibig kong sabihin at wala naman akong pakialam kung lumabang kayo o hindi. Nasaan ang binatang yun? Nawawala na naman. Ibig sabihin nitong si Ninang, nawawala itong si Zen sa aksyon. Mukhang tinakasan niya na naman tong mga kasamahan niyang nakikipaglaban sa mga malalakas na espesyal na uri ng tao. Saan bang nagtungong lalaking yun? Palaging naglalao kapag kailangan. Ngunit ang katotohanan, naroon na itong naunang sumugod sa pinuno ng mga espesyal na tao kung saan hawak-hawak ang hari ng mga waya. Habang abala sila kula sa 4 na espesyal na uri ng tao, naroong kaharap nitong si Zen ang limapas sa kanila. Tingnan mo nga naman, mukhang may natirang isang antingero sa mga tinamaan ng enerhiyang yun. Akala ko'y bigla na lamang naglaho pero mukhang kasamang naglaho noon ang kanyang mga kasamahan. Isa kang hibang binata. Pagkakataon mo na sana upang tumakas. Pero heto ka at ibig magpakabayani at harapin kami. 1, 2, 3, 4, 5. So, kayong 5 na lang ang natitira dito, tama ba? Mukhang hindi niya pinagtutuunan lang iyong mga pinagsasasabi. Mukhang pinapalabas niya na hindi mahalaga kung ano man ang iyong opinyon. Bakit hindi natin siyang tapusin na? Bakit nag-aksaya ka ba ng oras na kausapin siya? Hayaan niyong ako ang tumapos sa kanya. Ikaw ba ang dahilan ng pagkawala ng aking pinakawalang bola ng enerhiya? Ngayon ay nasasagad na ang aking pagkainis sa inyo, mga antingero, mga buwisit. May kasamahan kayong senior citizen. Sigurado ba kayong kasama siya sa lalaban? Lintik ka, huwag mo akong iniinsulto sa mga pinagsasasabi mo dahil hindi uubra ang pang-aasar mo sa akin. Hindi ako mahinang kukote para magpadala sa pang-iinis mo. Kung yan ang iyong taktika upang kalabanin kami, mabibigo ka lamang, lalaki. Taktika? Pang-iinis? Wala po akong sinasabing ganun. Hindi po ganun ang pakay ko dito. Isa pa, totoo naman na senior citizen ka. Tingnan mo naman ang uban mo. Tsaka tingnan mo't kulukulubot na ang balat mo. Tama pa ba sa isang kagaya mong makipaglaban sa ganito? Wala ka nang pinagkatandaan. Dapat alam mo nang tama sa mali. Pero heto ka. Kasama ng mga lukulukong ulupong na to at nanggugulo dito sa kabundukan. Ano ka, pare para Manermon? Tsaka sino ka ba? Tatay ka ba namin para pagsabihan kami ng tama sa mali? Ikaw ba sa tingin mo, tama ang ginawa mong pagsugod dito sa amin ng mag-isa? Mukhang kailangan mong pag-isipan kung sino sa atin ang tama at sino ang mali. Habang kinakausap ni Zen itong mga kaharap niya, isa sa mga espesyal na tao ang naroroong dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. Ito ang babaeng kasamahan nila. Naroroong hawak nito ang tila bang mga buto na uri ng kutsilyo sa magkabilang kamay. Ngunit
Ang mga uri ng kutsilyong ito ay makikitang umaapoy ng berde na para bang sumisimbolo sa lason at kamatayan. Patuloy lamang na kinakausap ng matanda itong si Zed sa pag-asang malilinlang nila ito at magagawang patayin ng madalian. Ngunit biglang tumakip ang ulap sa buwan na sumisinag sa kanilang lahat. Segundo lamang ay naglaho sa paningin nila itong si Zen. Nasaan na siya? Bakit biglang nawala? Tatang, asan bang lalaking yun? Hindi ko alam. Pare-pareho tayong nakatingin sa kanya. Bakit mo kong tinatanong? Naririyan lamang yun at maaaring gumamit ng kanyang sabulag. Pagganahin nyo ang inyong mga kakayahan. Tanasan nyo ang inyong pandama. Sa paggamit niya ng kanyang kapangyarihan, maglalabas siya ng mana sa kanyang katawan at madaling matukoy kung saan siyang naroroon. Huwag kayong mag-alala. Nakalimutan niyo yata ang aking ginintuang mata na nagpapakita ng lahat ng gusto kong makita. Hayaan niyong tulungan ko kayo nang mailantad kung saan siyang nagtatago. Subalit nang gamitin niya ang kanyang gintong mata at lumitaw ang marka sa kanyang noo at sa kanang mata, huli na. Dahil naroroon na sa kanyang harapan si Zen at para bang hanging dumaan lamang at bumagsak ang lalaki. Luwa ang mga mata at naroroong butas ang dibdib. Talasan niyo ang pandaman niyo. Nililin lang tayo at pinaglalaroan ng lalaking yan. Oras na mahuli ko yan. Babaliin ko ang liig niya at tatanggalan ko siya ng mga laman loob. Doon ay nakaramdam ng pagkabahala ang babaeng dapat sana kanina ay papas lang dito kay Zen. Kaliwat kanan ng kanyang pagtingin upang makita kung aatake na sa kanya ang nasabing binatang antingero. Nasaan na siya? Pinuno, nasaan ang lalaking yun? Narito ako. Napalingon siya sa kaliwa at agad otomatikong sinaksak ang nakikita niyang figura ng anino. Subalit nagulat siya nang makita niyang nasaksak niya sa puso ang isa sa kanilang kasamahan. Bakit ako ang inatake mo? Buisit! Hindi ko sinasadya. Patawad. Hindi ikaw ang gusto kong patayin. Lumabas ka dyan. Wisit ka. Harapin mo kami. Huwag kang duwag. Anong problema? Naririto ako. Dito. Tingnan mo ako. Naririto lang ako. Lintik, mauta kang isang ito. Hindi ko maramdaman kung saan siyang muling lilitaw. Isa pa, natataranta na ang mga kasamahan ko. 4 na lamang kami. Oras na makabawi ng lakas ang mga wayang ito. Sigurado ako, sasali sila sa laban ng ito. Magiging tagilid ang sitwasyon para sa amin. Ayoko mang aminin pero mukhang kailangan kong iwanan ang mga kasama ko dito. Pasensya na, kailangang magsakripisyo kayo upang makaligtas ako. Ang tinatawag nilang pinuno bagamat malakas, alam niyang hindi iyon tama kung kakalabanin niya si Zen. Gayong hindi nilang kabisado ang tunay na kalakasan nito at kakayahan. Isa pa ay nababahala siya na kung itong lalaking ito nakaharap nila ang gumawa o may kagagawa ng pagkakakansela ng kapangyarihang pinakawalan ng matandang kasamahan niya, maaaring malagay sila sa panganib kung sasabayan nila ito nang wala silang paghahanda o walang sapat na pwersa. Kaya naman nag-aantay ng tiyempo ang lalaking ito upang iwan ang dalawa pa sa kanyang kasamahan.
habang si Zen ay patuloy na naroroong nagpapaikot-ikot lamang gamit ang kanyang kapangyarihan sa paglalaho. Nililito niya ang kanyang mga kalaban. Labis na ang pagkainis ng babae. Hindi niya nang malaman pa kung saang susunod na lilingon. Hindi niya nang sigurado pa kung tama ba ang nakikita niya. Tila bang sa pagkagulo ng kanyang isipan, nagkakaroon siya ng halusinasyon sa paglitaw nitong binata. Kaya naman naroroong inilabas niya ang maraming sandata na gawa sa kalansay o gawa sa buto. Ipinaikot niya ito sa kanyang sarili. Naghahanda sa susunod na pagpapakita nitong si Zen. Ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam ng hapdi sa kanyang likuran. Sabi ko naman sa'yo, naririto ako sa likuran mo. Ayaw mong maniwala. Pinuno, tulungan mo ako dito. Narito ang lalaki. Pasensya ka na. Pagkakataon ko na ito para tumakas. Bahala kayo dyan. Ngunit sa kanyang pagtakbo upang tumakas sana, bumangga siya sa isang mabalahibong nilalang. Naroroong nasa harapan niya ang sugatang hari ng mga waya. At saan mong balak magtungo, lalaki? Maraming bagay ang kailangang singilin sa'yo sa mga pinatay mong kasamahan ko. Doon ay nagtindigan ang mga balahibo nitong pinuno ng espesyal na tao nang makita niya ang nanlilisik at namumulang mata ng hari ng mga waya. Labis ang laki ng nilalang na ito na halos hanggang bewang lamang siya. Labis ang lapad ng katawan na parang hindi niyang napansin kaninang bihag nila ito. Ngunit ang katotohanan nito, nang sumikat na muli ang buwan, doong nagpalit ng anyo ang haring waya upang lumaban at sumali sa ginagawang pakikipagtunggali nitong si Zen. Ang aking amang hari! Buhay ang aking amang hari! Ang huling alulong na narinig nitong si Luna ay walang duda na nagmula sa kanyang amang hari. Ang hudyat ng digmaan na paparating. Itutuloy. Aking mga gilo na ka-midnight, maraming salamat po. Unang-una na sa mga nag-like at nag-comment sa video na ito. At paumanhin kung hindi tayo nakapag-upload sa nagdaang araw. Ano kaya ang mangyayari? Sa wakas, nagawa ng makalaya nitong hari ng mga waya. Sinong mag-aakala na maglalakas ng loob itong si Zen na kaharapin ang 5 sa mga espesyal na uri ng tao gamit lamang ang ordinaryong kakayahan niya sa panlilin lang at panlilito. Kung mapapansin niyo po ay walang espesyal na kapangyarihang ginamit itong si Zen maliban sa kanyang paglalaho at panlilin lang at panggugulo sa isipan ng kanyang mga kalaban. Ngunit dahil doon ay nawala ang atensyon nitong mga espesyal na uri ng tao sa mga bihag nilang waya. At doon nga ay kumawala ang hari nito. Sa susunod nating episode o kabanata ay may tatampok sa atin ang pakikipagtulungan nitong si Zen sa hari ng mga waya at sa pagpababagsak sa kanilang mga kalabang espesyal na uri ng tao. Tutukan natin mga ka-midnight ang mga susunod pang sorpresa natin at mga pasabog sa ating mga bida sa paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Kung natapos nyo na po ang kwentong ito at hindi nyo pang napasyalan ang ating kabilang channel, ang Bantay,
may inilapag po tayo doong one-shot story tungkol sa kwento ng magkakaibigan. Kaya naman po sana ay mapakinggan nyo din po yun. Patuloy ang pagsuporta natin sa ating membership program at sa ating Proyekto Piso sa channel na ito na naglalayon pong masuportahan ang inyong lingkod sa patuloy na paglikha ng ganitong mga uri ng istorya. Yun lamang po sa gabing ito at magkarinigan tayong muli sa kinabukasan. Ito po ang inyong Midnight DJ.